he built Davao City from scratch. That's undeniable. Tapos, pumunta siya sa national stage. And pagdating sa national stage, he wasn't as respected as he was dun sa Davao City. Especially, lalo na ngayon, no? Talagang grabe talaga yung mga pambabastos na nangyayari. Pero sa mga Davaoenyo, gusto naming ipaalam sa inyo na maigsi kasi yung pinagsamahan namin ni PRRD. Kaming mga Tagalog, kaming mga nandito sa Luzon. Maigsi kasi pinagsamahan namin kay PRRD. So, sana bigyan nyo kami ng panahon to really understand yung kanyang leadership. At sa loob ng maigsing panahon na yon, marami talagang mga Tagalog at mga taga-Norte, na mga taga-Luzon, na naturuan kung papaano magmahal ng bayan, kung papaano talaga to look at our national problems in a way na ay may solusyon pala yun. Sa mga bata kasi ngayon dito, kung hindi kayo alam nyo, ako lumaki ako sa brownout 90s. Lumaki ako doon sa walang ibang dahilan ang gobyerno kundi wala tayong pera, wala tayong boto. And if there is something that we want our government to do, laging ganyan ang dahilan ng gobyerno. And for me, that's one of many reasons why I respect PRRD very, very much. Kaya nagkaroon siya ng special na lugar doon sa puso ko. Kasi nga, ito lang yung leader na ito lang yung leader na hindi nagdadahilan. Bagkus gumagawa ng paraan. Pakita ko nga yung pinost ni AM Filipino, yung mahilig mag-AI ng mga content. So, pakita ko lang. So, yung sobrang parang, ano ba naman ito? Ba't sentimental ko? Parang ako, OA ko naman sa pagka-sentimental. Yung parang Ghibli na na drawing. Nakita ko lang to pero naiiyak na ako. Yung mga Ghibli cartoon kasi, napaka-emotionally charged niya ng mga cartoons. Ayan na. Marami niyang pumapalakpak. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Digong! Good evening, Architect! Good evening po, Ma'am Joey. Good evening po sa lahat. Konting background lang. Nalipat ako dito sa Davao City from Cebu, Manila, then Davao City. Tapos nakita ko talaga yung difference ng pamamahala ni Tatay Digong. Kasi nung namahala si Tatay Digong, nalinis niya yung Davao. Tapos may pumalit na isang mayor. De Guzman po. De Guzman. Nakita ko yung difference. Pagpalit ni De Guzman, naging na ulit. Marami na ulit na snatcher, drugs, yung gang war, ganun. Tapos yun, nung bumalik si Tatay Digong, nakita na namin na ganun pala. Iba pala talaga ang pamamahala ni Mayor Duterte. Yun, doon. Tapos, hindi ako masyadong mahilig ng politika eh. Nagbalik lang ako ng boto nung dumakbo na si Tatay Digong ng presidente. Doon na yung nagsimula yung passion ko sa politics. Hanggang ngayon nga, eto, walang tigil sa kakaiyak. Yung simula nung yung ate ko nga gustong wasakin yung TV namin. Kasi galit na galit sa pangyayari, gustong itapon yung TV. Lalabas ko na rin po ang aking sama ng loob sa mga nangyayari. Akala ko nakaget over na akong kakaiyak, hindi pa pala. Ano ba yan? Pinanggagalingan po ng aking sama ng loob is sa saglit na panahon na pinag-share sa atin ni Tatay Digong, marami ang nakinabang. Bilang ako po ay galing sa mahirap na pamilya, nag-working student po ako para makapagtapos. Samantalang yung sa panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng libreng college education ang mga kabataan. Napakaswerte po nila pero parang wala akong naka-appreciate sa lahat ng effort niya. Sakit sa dibdib. Nagkaroon tayo ng tatay. Ako naulila sa tatay. Pero nakaranas ako ng magkaroon ng tatay nakita ako kay Tatay Digong na minahal niya ang bansa natin. Binigyan ng libreng edukasyon ang mga kabataan. Nawala yung laglag-bala. Nagkaroon ako ng galit sa bansa natin nung panahon ni Ninoy sa nangyari sa Mama Sapano.
yung mga laglag bala. Pero natanggal po yun nung nakita ko na may pag-asa pala ang bansa. Yung mga OFW na pinagtatanggol niya, pinapauwi sa kabila na kahit na nagkaroon sila ng kasalanan sa ibang bansa, pinipilit niya ang lahat na gawin para mapauwi yung mga OFW na nasangkot sa anumang kaso. Samantalang siya, pinagkanulo ng sarili ng bansa. Ilang araw akong umiiyak, yung BP ko tumataas, nagdo-double dose na ako. Hirap na hirap akong matulog, magtrabaho, hanggang sa dumating yung time, pati asawa ko umiiyak na rin. Nadadala ko na. Sana daw, bago naman ang makauwi naman si Tatay Digong, makapiling niya naman yung pamilya niya. Hindi niya deserve na pagtaksilan siya ng bayan natin. Sa lahat ng ginawa niya, hindi ko maisa-isa pero alam ko napakarami niyang ginawa. Sinakripisyo niya ang kanyang pamilya at ang buhay niya. Naintindihan namin, Ma'am Nessie, no? Actually, sa totoo lang, nakaka-relate po ako dun sa sinasabi niyo na yung free tuition fee sa mga state colleges and university. Kasi kagaya ni Ma'am Nessie, no, ako rin ako hindi naman ako galing sa maalwan na pamilya. Iginapang talaga ng tatay ko yung edukasyon ng magkakapatid. So naisip ko talaga na siguro kung si PRRD presidente na nung estudyante kaming magkakapatid, hindi magiging ganun kapagod yung tatay ko. Alam mo yon? Kasi ang laking bagay nung walang tuition na binabayaran yung mga nakaka-enjoy ng benefit na yun ngayon. Tapos sasabihin nila na, hindi naman si PRRD ang nagsulong yan . You know, yung free tertiary education has been in conversation for decades. It is only PRRD who said, yes, let's do it. We can do it. Nung panahon ni Pinoy, part na yan ng conversation. And kung kayo ay nabuhay nung panahon ni Pinoy, ano yung laging dahilan ni Pinoy kapag manghihingi ng additional benefits ng PNP? Wala tayong pera. Magandang hapon dito sa The Netherlands. Ma'am Joey, ang sarap maging supporter ni PRRD. Alam niyo po, kaganapan nung 23, talagang nakakapangilabot kapag marinig mo yung mga kwento na nagpuntahan doon. Ganun nila kamahal, grabe. Hindi mo talaga, yung pagmamahal nila kay PRRD na walang sukatan. Alam mo, may mga doon, yung mga Pilipino doon na ang layo ng pinanggalingan. Tapos, maririnig mo yung kwento nila na yung iba, first time daw nila iniwanan yung anak para lang mapakita yung suporta. Yung iba, bumiyahin ng 18 hours para lang makita may pakita yung pagmamahal talaga kay Tatay Digong. Babalik ka sa Pilipinas soon na malakas, na walang nararamdaman. Please, kumain ka dyan, hayaan mo na yung pagkain. Kainin mo para maging malusog ka. Wag mo nang yan. Alam ko hindi talaga masarap yung pagkain dito, Miss Joey Ako nga, 15 years na ako dito, di pa rin ako sanay. Hindi ako sanay sa pagkain dito. Kaya naawa ako kay Tatay Digong na talagang, kasi sorry sa mga dads, pero hindi talaga masarap Iba talaga yung pagkain. Naawa talaga ako sa kanya kasi ang tagal-tagal ko na dito, hindi ako masanay-sanay sa pagkain nila Siya pa, tapos may edad na rin siya. So, please tayo magpalakas ka at hinihintay namin yung kwento mo paglabas. Alam ko marami kang ikikwento sa amin at hinihintay ka namin. At lagi lang kami nandito hanggang sa dulo, sasamahan ka namin. Buong buhay ko hindi ko talaga inaasahan yung pinapangarap ko na mula high school na masemento man lang yung daan namin. Sa panahon lang ni PRRD nangyari. Kaya grabe yung niya. Grabe talaga yung ramdam mo yung servisyo na binigay niya talaga sa atin. Grabe. Kaya grateful po ako na nagkaroon tayo ng isang President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Diyos ko, napaka-introvert ko pero first time po ito kasi para kay tatay. Bisaya din po ako, taga Agusan del Norte ako. Bilang OFW, bago pa naging may president si President Duterte, naranasan ko yung bagahe ko, yung mga kahit pasalubong, yung pera ko kailangan binabalot ko siya kasi natatakot ako na nakawin. Sorry.
syempre nung naging si President Duterte na, sobrang nung umuwi ako parang grabe ang saya, hindi ko na kailangan magtago sa mga pasalubong ko sa family ko or sa pera na sa sahod ko, parang pwede pala to. Ang saya-saya ko nung time na yun, 2016 hanggang 2022 ba yun? Pero nung ngayon, parang natatakot ako. Umuwi ako nung last February pero wala akong dalang pera kasi alam ko na yung siguro mangyayari. Sobrang takot ako. As in talagang, as an OFW, sobrang nagpapasalamat ako kay PRRD. Ang simple, no? Ang simple nung hangad ng mga... Diba? Yes, Miss Joey. Kasi alam mo, yung sinasabi nila, talaga ba? Alam mo kung sino ang number 1 na nakinabang? Kaming mga nasa ibang bansa. Tapos yung sinasabi pa nila na, sus, pagkano namin yung tinatax na ay, excuse me lang kung magkano yung tax na binabayad namin ha. Excuse me lang. Hindi lang sa pagpapadala ng pera namin. May mga property din kaming binabayaran. Huwag mong maliitin kaming mga OFW na nasa abroad na nagpapadalang pera. Dahil hindi lang kami once nagpapadala. Merong once pero buuhan. Lalo ka na Miss Claire Castro. Kapal naman ang mukha mo. Mas matalino pa ata ako sa iyo. Nakakabase. Ayan na, lumabas na talaga. 2013, I remember, at ang sabi ko sa post ko, napaka-inutil ng local government namin. Sana mahiram ko si Duterte until matapos lang yung siege. It was 2013. Fast forward 2016, he became the president. Yung changes na nakalakhan ko yung situation namin sa Mindanao, sa Zamboanga in particular, na halos every month may bombing. Malls na pinapasabog, business centers na pinapasabog. So it was like na sensitized na kami sa mga ganong situation until Duterte came. So beyond the drug problem that he resolved one of the biggest issue that we have in the country, which was the struggles we have in Mindanao, the peace and order. During his time, almost very rare na nagkakaroon kami ng problema sa city ko. So I'm talking about this on a personal level. What I'm saying is that the fight of Duterte is personal to us Mindanaoans. It is beyond politics. It is beyond rhetorics. It's personal. The reason I voted for Duterte was because may mandate akong binigay sa kanya bilang trabahador ko. Trabahador ko si Duterte. Ang mandato ko sa kanya, peace and order, comfortable life for all. Yun yung platform niya. I gave him the go signal through my vote for him to do his job. So, ang pagpapakulong sa kanya sa ICC is personal to me. Yes. Kasi I gave Duterte the power to do that. Correct. And if ipapakulong niyo ang taong yan dahil ginawa niya lang trabaho niya, I'm equally liable. Blood is also in my hands. So, if you want to, this fight will last until we take Duterte out of ICC. And it will even go beyond that. This is really very powerful words. And this is the reason why all of us have to do something. Because kung ano yung ginawa ni PRRD, we affirmed that. We actually gave him the mandate to do that. He offered peace and order, and he gave us just that. He gave a warning before he did that. Before the election, it will be bloody. So either you take it or you leave it. So we took it. This fight Duterte went into is not only his fight, it is our fight as Filipinos. Wag niyong maliitin yung ability natin to change the perception ng international audience. Tandaan nyo, nagawa nga nating talunin ng mainstream media dito sa Pilipinas. Correct. And that is something that is very, very special sa Philippine setting. So now that the international, the international community is watching, it's really our time not to be arbitrary, not to second guess ourselves. Hindi ito yung panahon na yun. We really need to be intentional. We really need to tell the world, because they are watching right now, what PRRD means to Filipinos. So, and what he represents. And what he represents, correct.